Hi! Join me as I travel and explore the 82 beautiful provinces of the Philippines. In this video, pupunta ako sa probinsya ng Siquijor. Dito na kami sa Port of Dumaguete. Nakabili na kami ng ticket online, 380 kasama na yung booking fee. And ocean jet yun, so mas mabilis, 45 minutes lang. Meron din mga mas mura, Roro, pero mga 1.5 hour to 2 hours yung aabutin ng biyahe. Pila lang kami dito para kumuha ng ticket number. Tapos na kaming mag-check-in para kunin yung ticket number. Nagbayad na rin kami ng 15 pesos na terminal fee. And ito, since 7:20 pa yung alis nung ferry, kumain muna kami ng breakfast dito sa loob. Yan, boarding na kami sa ferry, papuntang Siquijor. Located in the Central Visayas region, Siquijor is the third smallest province in the Philippines. Pinansagan itong the Healing Island dahil sa mga folk healers o albularyo who still practices their traditional healing arts gaya ng paggamit ng mga halamang gamot. Ipinagmamalaki din ng probinsya ang kanilang nagagandahang beaches, marine sanctuaries, caves, and waterfalls. For this trip, we decided na mag-tricycle day tour for 500 pesos per person, total of 1,500 pesos para sa aming tatlo. Ang mga tricycle tour ay nagsisimula usually around 8 AM at natatapos around 5 PM. Kaya perfect ang 7:20 AM Ocean Jet Ferry schedule papuntang Siquijor at 6 PM ferry pabalik ng Dumaguete. Ayan, after 30 minutes of ferry travel, nandito na kami sa Siquijor. Tingnan niyo yung port. Nakita dito. So, let's tayo. Paglabas ng Siquijor Port, ay sinalubong na agad kami ng aming tour guide na si Kuya Jeron De Vero. You can contact him sa kanyang Facebook page kung gusto nyong ma-experience ang Siquijor Tricycle Tour. And simula na ng aming tricycle tour sa Welcome Siquijor daw kung kami mag-page. So ito na siya, paglabas ng port, nandito na agad tong Welcome to Siquijor. The church, ito medyo. Sa likod ng Siquijor Triangular Landmark ay ang St. Francis of Assisi Church o Siquijor Church na itinayo noong 1783. Okay, next stop naman namin dito sa I Love Siquijor signage. Ayan siya. Picture lang kami dito. Ang signage ay matatagpuan sa Siquijor Boulevard sa bayan ng Siquijor na siya ring kapitolyo ng probinsya. Hi, next destination namin is dito sa Paliton Beach. Entrance is only 20 pesos. Tapos ayan na siya. Ganda dito. Dito kami magpipicture-picture. Mamaya videos and ayan yung swing na laging pinapakita sa TikTok. Ang Paliton Beach ay rated as one of the best beaches in Siquijor dahil na rin sa powdery white sand, clear blue waters, giant coconut trees, and if you have time, perfect spot din ito to watch the beautiful sunset. May mga duyan din kung saan pwede kayong magpa-video sa mga magagaling na human drones para sa inyong perfect travel reels. Huwag niyo lang kalimutan na magbigay ng tip pagkatapos, any reasonable amount will do. Okay, nandito kami ngayon sa Pitogo Cliff. May 30 pesos lang na entrance fee. Ayan, pasok na kami. Ito pa yung mga love potion ba yan? Ganda ng entrance. Oh. Daming mga puno-puno. Ito yung Pitogo na puno. Yan. Kaya Pitogo Cliff. Kasi unique to eh. Yan. Napakataas na itong Pitogo Cliff. Tapos may hagdan dito pababa.
Ang Pitogo Cliff ay matatagpuan sa bayan ng San Juan, Siquijor. According sa aming tour guide, tinawag itong Pitogo Cliff dahil sa mga pitogo trees na matatagpuan dito. Ang mga punong ito daw ay mas nabubuhay sa mababatong lupa gaya dito sa Pitogo Cliff. Pwede kayong mag-chill and relax sa mga cottages na nandito while appreciating ang kakaibang ganda ng rock formations at enchanting view ng dagat. Next stop namin dito sa Balete Fish Spa. So, pasok tayo. Sa tabing daan lang siya. So, kung makikita nyo, madami din bilihan ng pasalubong dito. Kaya dito na daw kami bumili ng pasalubong. Sabi ng aming tour guide. Kaya nabang hinahintay natin yung mga kasama natin. Dito tayo sa pasalubong area. Amugas. Para sa kapoy. Kapoy. Pamahid at arthritis. Wala ka para saan siya. Love potion. Panagang oil. Tsura niya. Yan, mga iba't ibang keychain in ref magnet. Okay, so hubadin daw muna namin yung chinelas or sandals namin dito. Ayan, tapos picture muna kami. Saan siya? Laki, diba? Tapos sa baba niya may mga pwede tayong upuan and may mga isda na medyo malalaki sila. Ayaw, duwag. Okay, yan. Susubukan na natin siya. Upo tayo dito. Ang entrance fee sa Old Enchanted Balete Tree ay 20 pesos. Ang Balete Tree na ito ay mahigit 400 taong gulang na. At dinarayo din ng mga turista dahil sa bukal na dumadaloy sa paanan nito, kung saan maaari niyong masubukan ang medyo nakakakiliti pero relaxing na fish food spa. Okay, next destination namin dito sa Hapitanan. Dito yung merong photoshoot na nakasakay sa walis. Tapos kunyari lumilipad nila. Ciao. Touchdown, Hapitanan. Nasa Lassie na tayo. Lassie, Siquijor. So ayan, walang entrance fee. Pero syempre may bayad or donation box yung pag mag-broomstick challenge kayo. Syempre, hindi namin pinalagpas ang kanilang sikat na broomstick challenge. Next stop namin ay itong Lassie Church. Ayan, ganda siya. Pasok tayo sa loob. Kahoy yung sahig niya. Tapos yung ceiling niya, ang ganda, kulay blue. Ang Lassie Church ay ginawa noong 1884 at nadeklarang National Cultural Treasure ng National Museum of the Philippines last 2012. Dito naman tayo sa tapat ng Lassie Church, yung Lassie Convent. Entrance fee dito is 20 pesos lang. Teka, panik tayo. Panik tayo sa taas. So, sa loob, madaming mga religious artifacts. Yan, mga picture ng mga saints, mga pope, tapos mga lumang gamit. May mga lumang aparador, medyo kama, santo. Ayan. Okay.
Siguro ginagamit nila to pag kami mga precision sila. Tapos dito lang nila nilalagay pag ano. At may mga damit ng pare na syempre pag madilim medyo nakakatakot. Ito, tulusan ng kandila. Okay. Tapos from here, kitang-kita ang Lassie Church. Ito. Look. Ayan, dito kami magla-lunch sa kainan sa Lassie. Ganda ng view dito, overlooking the mountains. After namin kumain, pupunta na kami sa Cambugahay Falls. Pero, kain muna kami dito para mag-recharge. Chicken sisig or sisig chicken, saka pork humba. Kasi yan daw yung specialty nila dito, yung pork humba. After eating our delicious lunch, we head out para sa aming next destination. Ayan, sa wakas, dito kami sa Cambugahay Falls. May entrance fee lang na 20 pesos. Pagkatapos, meron ng tour guide na sasama sa inyo na magpipicture sa inyo sa baba. And kayo na bahala kung magkano ibibigay nyo. Kailangan nyong mag-hike ng 135 steps para marating nyo ang waterfalls. So ayan, 3 layer kasi itong falls. So pupunta muna kami dun sa pinakataas para pababa na lang kami ng pababa pag nagsiswimming and nagpipicture kami. Dahil umulan kagabi, medyo greenish yung kulay ng tubig. Pero pagka hindi daw umuulan, kulay blue yan. So tinadaan na natin papunta sa first level ng waterfalls. Medyo madalas kaya may kapitan naman. Kapit. So, ito yung first level ng Cambugahay Falls. Merong mga table dito na pwede nyong pag-iwanan ng gamit. Kaya lang, may donation. Magdo-donate lang kayo ng kahit magkano. So, ito naman yung second layer ng falls. Medyo mas mababa siya. And bababa na kami sa first layer para dun kami sumakay ng balsa. Ang Cambugahay Falls ay isa sa pinakasikat na tourist spot sa Siquijor. The best time to go here ay right after ito magbukas tuwing alas 7 ng umaga upang maiwasan ninyo ang dagsa ng mga turista. Ayan, so sasakay na kami ng balsa and magpipicture and video na kami doon. Lipat na ako sa GoPro para kahit mabasa okay lang. Kung di ka takot sa heights, mas try ang kanilang unlimited Tarzan swing for only 20 pesos. Highly recommended din ang kanilang balsa for only 100 pesos per trip na ilalapit kayo sa waterfalls at may human drones pa na magte-take ng Instagrammable pictures and travel videos nyo. Kung di naman kayo marunong lumangoy, pwede ding mag-rent ng life vest for only 100 pesos. Hi! Nandito na kami sa last destination namin sa Salagdoong Beach Resort. Ayan. So, may entrance fee dito na 50 pesos and then yung parking 30 pesos lang. So, mga 1 hour kami magstay dito bago bumalik ng Dumaguete. So, ayan. Ang ganda ng beach. Super blue ng water. Super linaw. Tapos, kalmado lang yung tubig. White sand siya na medyo may halong white sand and mga pebbles. Ayan. So, panik muna kami dito. Dito kasi yung pictorial spot. Kaya. Ayan, so nagpipictorial na kami dito sa cliff. Ang taas. Ayan o. May ibang ang tumalon pero syempre di kami tatalon. Tsaka kami nagpipicture. Tapos, may mas mataas pa dito. Pero hindi kami tatalon again.
Hey, magsiswimming kami pero saglit na lang kasi meron pa kaming hinahabol na ferry trip ng 6 p.m. 3:30 na. Kailangan 5 nandun na kami. Ang Salagdoong Beach ay matatagpuan sa bayan ng Maria sa Siquijor. Meron silang isang 5 meters at isang 10 meters high na cliff diving spot na pwede nyong subukan. As for us, di namin ito kinaya kaya naman pinagmasdan na lang namin ang napakagandang kulay ng dagat at tanawin mula sa itaas. Ayan, side trip tayo dito sa Pan Bisaya. Bili kami ng makakain lang sa ferry. Ang Pan Bisaya ay mga tinapay na ginagawa gamit ang traditional na pugon or clay oven. Ang bestseller nila dito ay ang kanilang bukayo at cheese bread. Time check, 7 p.m. Kakarating lang namin dito sa Dumaguete City. And from Siquijor Port, nag-travel lang kami ulit ng mga 30 to 45 minutes via Ocean Jet Ferry. And ayun, solved naman kami sa one day kasi in one day nakapunta kami ng beach, nakapunta kami ng falls, nakapunta kami ng cliff, tapos nakapunta kami ng Balete Tree, kakain kami ng masarap. Ang Siquijor ay ang 50th province sa aking Project 82 Philippines. #32 province to go, #Pilipinas muna.